Yes, hello, virtual world, Apple lovers. Welcome back to my channel. And today, ang gagawin ko ay mag-tattoo ng kilay. Tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung eyebrow ko. Normally, every year, nag-fade out din yung ink. Kasi ink lang siya eh. Pero, yun nga, permanent din siya. Permanent makeup siya. So, yan. Sobrang empty na ng face ko. No makeup. Wow! Kakagaling ko lang sa shower. Ayan, I'll show to you. Diba? This is my wet wipes. So, wala na siyang makeup talaga. Pimple lang yan, kaya mapula. Yun. So, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung eyebrow tattoo ko. And this is my permanent makeup. So, I woke up like this. Pwede siyang gawin ng kahit hindi professional way. Basta meron ka lang mga tools. Check first yung blade mo. Ito. This is our blade. Kikita niyo ba? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang 8. 8 na karayom. Natutunan ko to kasi, yun, nag-enroll ako ng aesthetician. Medyo may knowledge naman ako, kahit pa paano. Huwag kayong matakot. Nakapasa naman yata ako doon. Medyo. So, yun. In-apply ko siya sa sarili ko. Kasi dapat, gagawin ko siyang work. Pero, hindi ko na tinuloy kasi nga, since nung namatay si husband, bala ko dapat magtayo ng clinic on my own. Bala ko lang mag-business ng clinic, beauty clinic. That's why nag-enroll ako ng aesthetician. Pero namatay si husband nung January. November, yata, nag-graduate ako. Yun, hindi ko na siya na-purse. Hindi ko na siya inano. Yun yung history, yun yung background ko. So, let's proceed! Yan. Ring. Kailangan natin ng ring cap. Makaka-order nito sa mga online stores. Makaka-purchase kayo nito. Even this one, makaka-purchase kayo. Ilalagay ko na lang yung title sa baba. Kung ano-ano yung mga kailangan. Ring cup, cotton buds, pampamanhid. And then, sa akin yung ink ko, ito. Doremi, Cashmere. Tapos, imimix natin siya ng konting Doremi Black Charcoal para hindi siya brown na brown. Yun ang first step natin. And first, you have to sanitize. Gamit na siya, kaya dirty na yung cup ko. Yung best na pang sanitize natin is itong Cutacept. Nakakabili nito sa Mercury Drug. Kasi pati virus, yata. And yeast, and whatever, napapatay niya. So, you have to sanitize first all of your things before you use it. Pero actually, mass comm graduate talaga ako. Major in broadcasting journalism. Ayan. Tapos nag-aral na lang ako ng... Tapos nag-business pala ako, nagka-baby, nag-business, and then, to nag-aral ako. Kahit mga ano lang. 2 drops. Okay na yan. Before anything else Teka. Magkakagulo tayo. Shit. You have to shake first. Kasi yung ink, merong, may ink sa bottom. You have to shake it first. Ganyan. Ganyan. Siguro nag-6 drops ako dito. Kahit 1 drop lang nitong charcoal. Mahalaga. Shake again. Lalo na pag nabuksan yung ink. Kailangan i-mix. So, 1 drop lang. Konti lang. Alalay lang. Para lang. Dark lang ng konti. Ang eyebrow. Ayan. Alalay lang. Parang pagmamahal mo sa kanya, wag mong itodo-todong ibigay. Alalay lang. Para hindi ka abusuhin, diba? Yan na siya. Tapos, magsa-skin test tayo. Kailangan dito.
Hayaan mo lang siya, let it dry a little bit. And then, wipe. Wipe. Kasi yung kilay ko, ayan o, hindi siya kulay. Shit, nabubura ko lahat. Kaya dapat medyo pinapatagal eh. Kasi mabilis mabura. Pag mabilis, dahan-dahan lahat. Everything takes time. Huwag mo binibigla. Lahat dahan-dahan. Para magtagal. Ayan, tingin ko ka-color ko na siya. Ka-color na siya ng hair ko eh. I think I'm okay with this. Ayun na, diba? Ka-color na siya. So yun, mahalaga ang skin test, color test. Kung bagay kayo, huwag mong ipipilit pag hindi. What? Kasi, masasaktan ka lang. What the fuck? So yun, number 1. Kailangan bagay kayo. So, alalay lang, everything takes time. Huwag mong pinipilit. Masama pag pinipilit. Masama pag pinupuwersa. Nagdudugo. Machikit. Kaya wag atat, ha? Everything takes time. Pag may tiyaga, may nilaga. Yun lang yun, diba? And next is pampamanhid. Yan, mahalaga to. Para hindi natin nararamdaman ng sakit. Nakakabili rin ito online. Bili ako maraming ganito. Para sa pusong sugatan. Pero, dahil immune na ako masaktan. Pagod na ako masaktan. So na ako sinasaktan at nasasaktan. At sanay na ako. Hindi ko na to kailangan actually. Tinitiis ko na lang lagi. Kasi para saan pa? Temporaring manhid lang naman na nagagawa niya. Pag nawala na yung gamot, bumabalik na naman yung sakit. Aanhin ko pa yung pampamanhid, diba? Hindi, masakit. Medyo masakit to. Kaya, maglagay tayo kahit konti lang. Kahit panandalian. Ayan, lagay. Ayan. Malalaman mong umepekto na yung pampamanhid kapag medyo kumapal na yung balat. Mga 10 to 20 minutes, 30 minutes maximum. So, hintay muna tayong time. And that's it. 30 minutes, 20 minutes after. Manhid na siya. You have to wipe it. Wipe mo yung gamot. Manhid na, wala ka nang maramdaman. Go! Normally ako, nagtatattoo ako. Kasi, ang tinuturo talaga sa amin sa school is mula from here, talaga may pattern yung kilay. Dadadan, ganyan, hanggang sa bumagsak. Buo yan. Aanuhin mo. Itatattoo mo. Pero dahil ako, may kilay naman ako, may buhok naman ako, ayoko i-apply yun. Gusto ko yung mga empty hairs lang. Yun lang yung refill lang ako. Refill actually. Yeah, that's the right term. Ito yung ink mo. Ididip mo yung karayo mo. Ganyan, dulo lang. Didip mo lang siya. Ganyan, dip. Actually, dito lang, sa residue lang. Yan lang, ganun lang. Konting-konting touch lang ng black. And then, gagaya ka lang ng isang hair. Halimbawa, example kulang, nabibitin ako ng hair konti dito sa part na to. So, magdodraw lang ako ng another hair. Strand. Gaganon lang ako. Tapos, dito, again, hair strand lang. Hair strand. Ganon. Wag kang magdodraw ng hair strand against the stroke. Laging susundan mo kung ano yung stroke ng hair mo. Yung last hair mo. Normally, sinusukat yung kilay. Dulo ng lips, kailangan parang, tama ba? Meron kasing ruler. Hindi ko lang nadala yung ruler eh. Meron talagang ruler for the eyebrow. Parang yung dito, magsa-start itong dulo ng nose pala, sorry. Pero meron ako ditong ruler na face ruler. Ito siya. Ito, explain ko. Itong ruler, example, yung dulo, diba? May pang eyebrow pa eh, na parang stick lang siya. So, yung dulo ng nose mo, para, yung akin kasi nasukat ko na to eh, na even naman siya. Dulo ng nose mo, parang kailangan, tas dulo ng eyes mo, parang ganun. Yun yung dulo ng, kailangan dulo ng
kilay mo. Tapos, yun, may mga level siya eh. Kailangan pantay din yung dito. Both sila, pantay, hanggang dulo. Dulo, even din siya. Yung akin kasi nasukat ko na eh. Tsaka, hindi ko siya masyadong ginagamit yung sukat-sukat. Kasi mas nagre-rely ako dun sa empty hairs ko. Pero kung yun nga, maigsi yung kilay ninyo, diba, ganun lang. Kailangan even siya. So, mahalaga yung sinusukat din. And then, yung kapal niya, kung ano yung size nito, from here to here, halimbawa, nag-end yung point nyo dito, ganun. Ganun din dapat yung size nung from here to here. Gets nyo? And yung point on, magka-same sukat dapat sila. Even dapat yung kilay nyo. Kasi ang sagwa naman kung isa mahaba, yung isa maigsi. Mahalaga lang naman yung dulo eh, yung haba. Ito, yung haba, kailangan medyo ano siya, even siya, ganun. Tapos sa dulo ng, dito sa ano ng nose, tapos dulo ng eyes, ganun. Yan, para alam mo yung tamang haba. Kasi pag hindi siya accurate sa mata mo, ganun, putol, parang mahalaga kasi yung haba ng kilay. Siya yung magdadala sa face mo, sa shape ng face mo. Kasi pag putol yung kilay mo, parang lumalabas yung mukha mo, ang lapad. So, pag sakto yung kilay mo, diba? Parang nakayakap sa face mo. Mukhang maliit yung mukha mo pag tama yung size ng kilay mo. So, big effect yung kilay natin sa face natin. And then, eto rin, yung dito, yung dulo niya, kailangan pantay din sila. Diba? So, yun. Tapos, ang kilay, dahil kaya kailangan ko na rin mag-retouch ng eyebrow now. Kasi, ayun, nakikita nyo, kung yung kilay ko, parang nagiging from here, going up siya. Diba? Eh, dapat ang kilay, relax lang siya from here. Pag ganun. Pwede ko siyang drawingan para makita ninyo kung ano yung totoong, yung kilay na gusto ko. Teka. Gusto kong ma-achieve. Kasi ganito ang tamang kilay eh. Gawin nyo rin pala to. Parang, kailangan kasi ma-imagine nyo muna yung magiging itsura bago nyo i-tattoo. Kasi, tattoo is permanent, remember? So, you have to get it perfectly before you do it on your face. Kasi ako, kulang ako ng hair dito. So, kasi ayun, masyadong point na yung dito ko. Masyadong mataas, na dapat even siya. From here, ito yung point ko, diba? Nakita nyo. Ito. So, kulang din ako ng hair dito. So, pag nagdagdag ka din ng hair pababa, draw ka lang ng mga bagong hair strands, ganon. From here, dahil kulang ako dito na gusto ko dapat kasi ito, tsaka medyo ano siya, relax lang siya. Akin kasi yung eyebrow ko is parang point, pag ganun, point, diba? Parang naka-V. Parang sobrang maldita. Ayoko ng ganun. Dapat relax lang. Relax face lang. So, dito, I need a new hair. So, hair strand here. Hair strand here. Nagets nyo? Hair strand here. Ganun ako mag-blade. Hair strand here. Hair strand here. Hanggang sa hair strand here. Medyo relax siya. Tapos curvy here. Hanggang sa pabagsak siya. Hair strand here. Hair strand here. And then, this part. Hair strand. Hair strand. Hair strand. Kailangan hindi siya kukontra sa stroke ng hairs mo. Nakita nyo yung difference from here to here, diba? Yan. Tapos dito, dahil empty dito in the middle, so lalagyan ko rin yun ng hair strand. Hair strand, hair strand. Here, hair strand. Ayan, hair strand. Nakita nyo kung paano mag-stroke lang ng hair, isang bagsak lang. Yung natural hairs lang, ganun siya. Ayan. Yan. You have to imagine first yung result. And dito, dagdag ng hair strand bago nyo gawin para hindi kayo ma-shock sa kalalabasan. Nakita nyo yung difference, diba? So, eto, kulang. Dito, kulang ako. Nakukulangan ako dito. So, masyadong manipis yung dito ko kasi yun yung problem ko. Wala akong masyadong buhok. So, dagdag tayo ng hair strand. Ayan, hair strand, hair strand. Nakita nyo yung stroke ng kamay ko. Hair strand, hair strand. Tsaka yung kilay ko kasi is parang ganun. Ito, parang mas ginagawa ko siyang mas natural yung look. Although may point pa rin siya. Hair strand, tas hair strand.
And then here, hair strand. Butang, kulang na hair strand, hair strand, hair strand, hair strand, hair strand. That's it! Nakita nyo kung gaano siya ka-natural lang. And, ano naman to eh, kumbaga pencil lang kasi siya, kaya masyado makapal. Ganyan, pag nagme-makeup ako ng kilay. Then, babawasan ko na lang siya. Kasi, ano siya eh, masyado makapal. So, yun. Ang suggestion ko pala, pag magme-make pang kilay ninyo yung slope yung dulo. Yan siya. Para, kaya mo mag-imitate ng hair strand. Pag magme-makeup ka lang. Yan. Nakita nyo yung difference, diba? Ang laking difference sa face kapag maayos yung kilay. So, yun. Buburahin natin tong fake kilay na to. Drawing na to. Ganyan ako mag-makeup actually ng kilay. So, double tip na tong nabigay ko sa inyo, How to do your kilay makeup and how to do your kilay permanent tattoo makeup. And then, yan. Empty na siya ulit. Wala na siyang makeup. Ayan na siya. Yung brown. Kumapit. Yan. Manhid na rin naman yung skin. Kita niyo yung kilay ko. So, mag-start na tayo. Pero sometimes it's bloody, sometimes it's not. Pag magsustroke ka, kailangan ipapasok mo sa skin yung blade. Maiiwan yung inside. Ganun siya. Ayun o, diba hindi pantay? Ito yung gusto kong ma-achieve na taas. So, ito masyado mababa. So, mag-a-add ako ng hair strands here. Here lang naman. Here. Hanggang dito lang yan. Para papantay ako dito. Nagets ninyo? Ayan. Hanggang ganyan lang yung gusto ko. So, yun. Let's start. Hihiwa ka sa skin mo. Hihiwain mo siya as in. Kasi blade to eh. Babaon ka. Medyo magatil. Pag gusto mo, pag medyo mali ka, burahin mo agad. Diba? Punasan mo agad para mabilis naman yan hanggat hindi pa bumabaon masyado yung ink, wipe mo na siya agad. Ayun, dumugo na siya. Nakita mo. Nag-start na kaagad yung blood. It's bloody hell. Yan siya. Hayaan nyo lang. Makapal talaga. Tsaka lalagpas talaga siya muna. Kasi ang kailangan lang naman natin yung sugat, tapos magkaroon ng sugat, tapos magkaroon ng ink inside the sugat. Tapos maghihil yung sugat, tapos yung ink na iwan inside the sugat. Yun yung goal kasi natin dito. So, yung ink outside na naiwan, you can wipe it after. So, just proceed to your thing. Tapos yung sugat pala babalik-balikan niyo. Tapos, papasukan niyo siya ng ink inside. Ibabaon niyo yung ink dun sa loob ng sugat. Yun yung target kasi natin, magka-ink sa loob ng skin. Na may blood na nakita niyo. It's bloody hell! Bloody hell! Tapos, you let the ink sit for 30 minutes. Tapos ito naman, yung hair na to is medyo uneven din siya. Gusto ko siya maging even. So, mag-a-add din ako ng hair strands here. Dun sa vacant spaces. Dito din, may empty din ako dito. So, curve ko to para hindi siya empty.
And in the middle part. Then you can wipe it para makita mo yung ginawa mong tattoo. Kasi may iwan naman yun siya sa sugat eh. Yung ink. Makikita mo yung sugat na ginawa mo. Babalikan mo yung sugat na yun, papasukan mo siya ng ink. Ayan, kita nyo yung blood. Yun yung sugat. Pwede mo siyang balikan para pumasok lalo yung ink dun sa sugat part. Yun talaga kasi ang ating goal. Ang magka-ink sa loob ng skin. Tsaka makikita mo, pag winipe off mo, makikita mo yung empty skin mo. Yung kailangan ng hair. Kung which part yung hair na need. Medyo masakit na siya, nararamdaman ko na. Yun, kita niyo yung dugo. Ouch! Yummy! Then wipe it off para makita niyo yung result ng tattoo ninyo. Diba? Gets niyo? And then, dagdag tayo uli ng pampamanid. Because it's killing me softly. Killing me softly with his song. Ow, ow, it's painful. Ang kapit. Let it dry, let it dry. Sabay mo na rin yung kabila kasi nawawala ng bisa yung manhid dito sa kabila. So, ibalik mo uli yung manhid. Total, sanay ka naman. Maging manhid. Panindigan mo na. Yets. Yan, bloody na siya. Wipe again. Nakita niyo ba yung new hair na natattoo ko? Ayan, oh. Ayun, nakita niyo. Ayan, nakita niyo, diba? So, sobrang natural niya. Hair strand siya. Diba? Hindi ka masa-stress na. Ang fake ng kilay ko, yan, sobrang natural lang siya. Kasi hair strand lang yung dinadagdag natin. Mukha lang siyang tanga pag yan mo. Pinato mo. Pero pag wipe mo, natanggal yung excess ink. Maganda siya. Doon mo ma-realize na, manipis lang pala yung nalagay ko. Akala mo sobrang kapal. Diba? Kita nyo na ba yung result? Para gusto mo maging more defined yung kilay mo, my plan here is parang lalagyan ko siya ng extra hair strand here para naka-shape siya. Wow! Kasi parang bumabagsak yung ibang hairs dito pa gano'n, diba? Magulo sila. So, magdodraw ako. Tsaka medyo empty tong na to, medyo bald spot to. So, magdodraw ako ng from here kilay and then isa-straight ko pa gano'n. Para mag-shape yung kilay ko ng eyebrow ko ng gano'n. Parang bagsak from here. Gets nyo? So, dip, dip. Dip, dip, dip again.
mga missing ink. Sit. Tapos magpe-fade pa yan. Yung color niya, matatanggal pa 50%. So, it's okay. Tapos, ano pa siya, magarin eh. Plus may pula pa yun, diba? As long as alam mo yung ginawa mo na tama, don't be afraid. It's okay. So, middle part, dagdag ng hair. Kita nyo? Sakit. Nisipon ako. Kita nyo yung difference. Diba? Ito kalbo. Dito. Maayos. Yan, that's my finished product. My final kilay. Yahoo! Dito, na may empty hairs. Tsaka tong part na to. Tsaka to. Compared here. Pwede ding dip nyo ng cotton. Babada nyo para pumasok. Buds, para pumasok dun sa sugat. Ganyan. Sugat yung ink. Ayan, ganyan. Kailangan i-dip para papasok yung ink sa loob ng sugat. Ayan. Pupush nyo sa loob ng sugat yung ink. Ganyan siya. Tapos tanggalin nyo na yung konting kalat. Kita nyo. Sa kabila na. Diba parang wala nangyari? So, I woke up like this na. Everyday, hindi na ako kailangan magkilay. Diba? Everyday, pagising ko, pak! Perfect ang kilay. Dito tayo sa kabila. Wipe mo muna. Kailangan mong i-wipe kasi yung residue nung pampamanhid na gamot, nandiyan pa. Oily kasi yung gamot ko. Hindi siya papasok kapag nagtato ka na may gamot pa siya. So, kailangan i-clean mo yung kita niyo yung difference. Ito different. Ito. Okay lang. So, I'm not liking it. So, hahabol tayo sa kabila. Mas okay din pala binabatak yung skin bago ka mag-slice. Tapos kada gawa mo ng bagong hair strand, idikit mo. Makatapon. Pero pag pinunasan mo siya, ay nagagdag na strand. Sugat.
part. Kaya I'm sure na hindi ako dito. Ito, itong taas. Yung hairs. Wala akong pang kilay shave eh. Mag-shave sana ako ng mga hairs dito. Nalagpas. And that's it! That's my tutorial on how I make my eyebrows so natural and look up like this. Sana nagustuhan ninyo. Yahoo! And dahan-dahanin nyo lang yung tip na mga binibigay ko. Kabisaduhin ninyo. Tandaan nyo maigi. Although may mga inserts ako na mga sinasabi na nalilate na dun sa instructions talaga on how to do it properly. Panoorin nyo muna tong video na to. Tapusin ninyo. Kabisaduhin ninyo. Bago nyo gawin, i-apply sa sarili ninyo. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Just believe in yourself the way I believe in myself. That's our Kilay vlog. Kilay. Kilay is life. Diba? No need to make up. No need to use makeup. Kagandahan pa kasi na ikaw yung nag-aayos ng sarili mong kilay. Dadating yung point na mabubura siya eh. Nabubura yung mga ink, yung mga hair strand. Kaya mo siya i-retouch on your own. Ngayon, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, and subscribe! Hit the notification bell button for more updates of my videos. And then, don't forget na mag-comment. I need your reactions. And pag may mga suggestions kayo na gusto nyong ipagawa sa akin, mag-comment lang kayo sa baba. I love you, everyone. Thank you.